Naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ano siya, parang nagpapadisbar. Tayong kasabihan, you cannot come to court with unclean hands. Dapat malinis mo bago ka dudulog sa korte. Maawa ka naman sa sarili mo, ikaw ang record holder sa buong daig. Tao na na-disbar 2 beses ng kahit sinong hukuman sa buong daigdig. Guinness Book of World Record. Tapos siya pa ngayon na magpapadisbar. Yes, so mag-entertain tayo ng ating mga viewers. Ayan po, si Miss Elena Bisquera, ma'am. Bago nyo po kayo magsalita, please paki-close ang inyong browser or inyong TV kung meron man para hindi po tayo nag-e-echo. Alright, Miss Elena Bisquera, how are you? Yes, ma'am. Hi po, kumusta ka nga? Saan ka uli? Saang bansa ka? Walangga, nasa Pilipinas lang po ako. Okay, anong balita dyan? Sa Maynila ka ba? Pupunta ka ba ng EDSA? Pupunta nga sana ako. 67 na po ako, kaya lang, meron akong condition eh. Kaya nga nakukonsensya ako. Okay lang po, nag-stay na lang kayo sa bahay kung may condition kayo. It's not advisable. Meron akong spondylosis, meron akong ganun. May chronic akong back pain, ganun. Okay. Ano po yung nyo, masasabi mo diyan doon? Kumusta muna po lang buhay nyo dyan sa Caloocan? Makukumpara mo ba yung panahon ni Pangulong Duterte? Nawala ba yung mga addictus sa inyong lugar? Ay, unahin ko yon Ako po, marami akong kamag-anak, mga pamangkin na addict noon. Noong panahon na hindi pa si Duterte umupo. Nung umupo si Duterte, naku, ako nababahala talaga ako. Bawat may palabas sa TV na may tinapon doon na ganun, talagang tinatawagan ko agad sila. Siyempre kahit pa paano mga kamag-anak ko yun. Ngayon, sinasabihan ko sila na magtigil na kasi kayo, tumigil na kayo. Kung ayaw nyo pang tumigil, lumayas kayo dito. Kung saan kayo, umuwi kayo ng Surigao. Taga-Surigao po kami. Yan si Barbers. Buisit na yan. Mo. Okay. Ang kababayan namin. Yumaman na daw ngayon. May bago siyang restaurant na malaki doon. So, ano po yung sentimiento nyo ngayon dyan sa buhay ninyo? Ano ba? Nagmura ba? Pero madam, ano yung situation? Ay, naku, ang mahal po. Palangga. Ang hirap-hirap talaga. Pero madam, yung mga pamangkin ko, sa totoo lang talagang nagbago sila ngayon, noong panahon ni Duterte. Tapos ngayon, hindi na sila bumalik. Tuwan-tuwa ako. At least hindi na po sila bumalik. Hindi na. Lagi kong minumonitor talaga po. Kasi dito yung nagtatrabaho sa akin pagka meron akong pinapagawa sa bahay ko. Oo. Meron akong isang patatawanin lang kita. Noong panahon na ako sa'yo, nung umpisa akong nag-subscribe sa'yo, ano yun inauguration na. Tapos na yung election, inauguration na yun. Kaya hindi kita napapanood nung araw. Okay. Ngayon, ang inauguration, nakita kitang nag-live ka noon, nasa hotel ka yata noon, suot-suot mo yung gawa ni yung kalaban mo ngayong maputi. Suot ngayon. Kasi pinagmamalaki mo pa ngayon suot natin ang ating sariling atin, sabi mo. Promote pa tayo nun Oo, nagpo-promote ka. Tuwan-tuwa ako sa'yo dahil sabi ko,
siguro ito yung nawawalang anak ni Digong. Kasi ang tapang mo. Hi, Spox. Yeah. Spox Hari, good evening po. si Spox Hari, di ko makalimutan yan sa dun sa, ang tawag dito, sinubaybayan ko siya dun sa, sino ba yung ng mga Amerikano? Siya ang nun, lawyer. Yung lawyer, si Spox sa kanya. Jennifer Laude. Si Jennifer Laude. Yun po, sinubaybayan ko, kaya nakilala kita. Sabi ko, ang galing-galing naman ni Attorney Harry Roque. Sabi ko gano'n. Balik tayo doon sa kay Miss Marlica. Alam mo, Miss Marlica, ang punot dulo po nitong lahat, tama ka, si Lisa. Alam niyo po, noong inauguration, tutok na tutok ako noon. Talagang hindi ako kumukurap sa TV. Nakita ko yung pagdila niya. Nadismaya ka agad sa pagdila. Hindi, red flag sa akin yan yung mga babaeng dumidila. Ahas po kasi Oo, red flag sa akin. Bakit ganito ito? Sabi ko, sa harapan ng marami, di ba, siyempre yun, worldwide yun, di ba? Kasi inauguration ng presidente. Sabi ko, bakit ganito ito? Anong klaseng babae ito? Tapos, bago pa yon, napapanood ko na siya sa mga interviews, meron na rin akong red flag sa kanya nung sagutin niya si Boy Abunda na ang paborito niyang, yung First Lady, yung nanay niya, ulol, ang gaga, ang bobo, First Lady ba yung nanay niya? Sira ulo. Diba? Kaya sabi ko nga, ito talaga medyo semplang to si Bongbong. Sabi ko gano'n. Si semplang ito. Nadagdagan pa noong, ito naman si Digong kasi, si Tatay Digong, kung magsalita kasi, minsan hindi ka maniniwala, minsan maniniwala. Nung nagsabi po siya na may bagahe itong kandidato na ito, hindi ko masyado binigyan ng diin ng importansya. Kasi nga, minsan nagjo-joke, minsan, di ba, ganyan si Duterte. Yes. Kaya tuloy, imbis na totoo na yung sinabi niya, medyo nag-aalangan pa akong maniwala. Pero now po, talagang maliwanag na mayroon po tayong adik na presidente. Kaya dahil dyan, Ma'am Elena Bisquera, maraming salamat dahil nakasama. Salamat po, Madam. Salamat po. Thank you. All right. Sige po. Okay. Ayan. So, Spokes, talagang, Spokes, hindi ko alam ba't mahina ang iyong audio, no? Minsan nagcha-choppy-choppy ka. So, I hope maayos natin yan. So, grabe ang ating mga kababayan. Talagang ang kanilang mga sentimiento o kanilang mga testimonya. By the way, update no, Spokes, sa EDSA, talagang dumadagsa ang mga tao. At patuloy na, ito, nagmo-monitor tayo kay, ito. Ayan po ngayon, no? Ayan. Patuloy na dumadagsa ang mga tao. Ayan, nakita nyo yan, may mga nag-distribute ng food. Nagpadala tayo ng tubig at tinapay doon, mga palangga. Thank you. Ayan, talagang mukhang mapupuno ang EDSA ngayon. Kaya naman, I hope talagang tuloy-tuloy na. At pumunta na po kayo ngayon sa EDSA. Magtuloy-tuloy na tayo. So, yes, folks, balikan natin yung issue na pag-release na nga dito kay Attorney Zulaika. Actually, may magtatanong sa atin, si Kent, Kent, ang tanong ni Kent ay regarding about constitutionality ng contempt. Ay, papuntay na natin siya. Kent, akit ka na, pakimute mo yung iyong TV or ang iyong browser, please. Hi, Ken. Hello po, ma'am. Yes. Ang katanungan mo sa ating abogadong Harry Roque. Yung regarding lang po sa, while it's understandable po na mag-contempt sila, pero tatanong ko lang po kung constitutional po ba na mag-extend sila ng contempt na for from 5 days tapos naging 5 days ulit. Oo. Well, okay. Mabilis ang dapat po yan sa saligang batas. Putol-putol ka, Spokes. Hindi ka maintindihan. Sa kaso ng Benzong,
sa kaso ng kung kinakailangan ng pensal ng Kongreso laban doon sa nais na mabuwag ang Kongreso. Na paano naman tangka na buwagin ni Atty. Aika Lopez? Bukod pa rin, ang ay dapat doon sa mga bagay-bagay na relate sa dapat mga bagay-bagay. Tanong, may kinalaman dahil ito ay investigation. Dapat magparusa dahil ng ehekutibo hukuman. Sila ay dapat magparusa lang at kapag wala na kinalaman yan sa legislation, yan ay dapat na sasali ka. Ako, ang constitution ay hindi naman nakaupo pangyarihan na nagparusa sa kanya ng 10 araw na pagkakakulong, darating ikaw ay nga ng kanyang dapat niyang mapanagot yung mga kongresan yan. Yeah. So, ayan. Medyo po, Smokes, pwede mo ba maayos yung audio mo? About naman po, sir, ko, hanap ako ng microphone, no? Okay, na ang sa akin ay po pwede. Mm-hmm. Okay, ma'am. Ano po masasabi niyo, ma'am, regarding sa impeachment against VP na sinabi ni BBM, wag yan ituloy? So ano po yung sa inyo, sa pagbasa niyo ng senaryo, ano yung parang end goal dyan? Gusto ba nila na magugas kamay si BBM dyan while yung mga tao niya po yung gumagawa ng dirty work, or ano po yung napapasya niya, ma'am? Drama lang yan, Kent. Kent. Drama lang yan. Itutuloy nila yung impeachment. Dahil 2023 pa lang, tinarget na nila yan. Right, folks? Oo. Naniniwala tayo na drama lang yan para mailihis yung galit ng taong bayan, mailayo kay BBM, Kibangag. Pero ang tanong ko, meron ba namang ginagawa ang Kongreso sa ilalim ni Insan Tabaluslos na walang approval ng presidente? Kung talagang siya ay tutol sa gawain ni Tabaluslos diyan sa Kongreso, sinisanti na niya ang pinsan niya bilang speaker. So ang tunay na ebidensya na siya ay tunay sa kanyang mga sinasabi na itigil ang impeachment, sisantihin na niya ang kanyang speaker. Dahil pag sinisanti niya, hindi naman gagalaw ang mga congressman para tanggalin ang Inday Sara Duterte. Pero mangilabot kayo, mga politiko sa Kongreso, ha? 32 million record holder sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamarami nagsuporta kay Inday Sara Duterte. Mangilabot kayo kung tatanggalin nyo sa puwersa, sa pwesto, ang tao na linuklok ng 30 million Pilipino, matakot kayo sa hagupit ng 30 million na Pilipino. Yes. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay, maganda po yung question kanina eh. So, actually, yung signal lang po yung ka-problema. Pwede po ba, sir, na ulitin nyo yung sagot nyo kanina regarding sa pag-extend po ng contempt? Saka yung ano na lang po, yung pag-transfer po ng from sa facility ng Congress to correctional po. Ano po yung masasabi nyo dyan kung constitutional po ba siya o hindi? Labag po yan sa saligang batas. Unang-una, ang dahilan kung bakit siya na-contempt, hindi dapat basehan para ma-contempt. Ang contempt ay para depensahan labang ang institusyon, hindi ito pagpaparusa. At wala ako nakita kahit anong banta na ginawa si Atty. Laika Lopez sa existence ng Kongreso mismo. Pangalawa, walang masama sa ginawa ni Atty. Laika na sinabihan na huwag magkaroon ng disclosure sa mga bagay-bagay, ang mga findings sa COA na hindi pa pinal, dahil hindi pa nga siya pinal. At yung sinasabi naman na siya ay nagpakulong, nagpasisante na isang tao, hindi naman po totoo yan dahil yung Assistant Secretary na nasisante, siya po ay nasisante dahil lamang po sa pagtanggap ng presidente ng kanyang pagbibitiw. So malinaw po yan, walang basihan ng pagkakakulong niya at bukod pa rito, wala pong basihan na legal na ipakukulong siya sa correctional dahil po ang correctional nasa ilalim ng ehekutibo. Samantalang ang contempt ng Kongreso, hindi dapat yan in-exercise o hindi sila nagkukulong kung wala silang sapat na kulungan. Sa Amerika po, hindi na sila nagkukulong for contempt kasi wala ngang kulungan ng US Congress.
At kapag yan ay linagay mo sa kulungan ng hawak ng ehekutibo, gaya ng correctional facility, yan po ay labag doon sa tinatawag na separation of powers ng executive at ng legislative branch of government. Okay po, thank you po sir. Marami po kasing nakikinig ngayon and thank you po for very detailed po na sagot dyan regarding dyan. Hopefully po yung mga nakikinig po dito sa live namin is maliwanagan po sila. So, thank you po again, ma'am, sir. Thank you po ulit. Ayan, nakikita natin ngayon na kapatid na Maharlika, no? Yung live footage galing sa EDSA, no? Yeah. Parating na, nagdadatingan na yung mga tao at the same time, nag-dinner sila at salamat sa ating mga volunteers at nagmo-monitor din ako dito. Ayan, no, parami na. Yan yung nakikita mo din sa screen natin. I think yung police car, ito yung view nila. Ito yung nasa likod niyan. So, that's good. Talagang tuloy-tuloy ang pagdagsa ng tao. Sana po yung mga nasa Karatig area ay pumunta na po kayo at maging kabahagi kayo ng ating peaceful movement na ito. Ayan. Thank you so much. Kapansin-pansin na lumobo ang hanay ng kapulisan dahil natatakot sila na talagang baka kasing dami na ng EDSA 1 at EDSA 2 ang pumunta ngayon na maging dahilan para matapos na ang administrasyon ng isang bangag, no? Well, papunta po talaga tayo dyan. Hindi po yan illegal. Nako, sinabi na po ng Korte Suprema ng pagsisante sa isang presidente pag ayaw na ng soberenyang taong bayan, yan po isang ayon sa ating saligang batas. Yes, that's true. Ayan. Nakikita natin, dumidilim na at talagang ang mga tao ay nagdadatingan. Anong area ito? Ano to? Yan ay nandoon yan sa private road sa harapan ng Robinson, no? Yan ay nasa side ng EDSA. Yan ay papunta ng kanan kung ikaw ay nakaharap sa Quezon City na Ortigas. So yan mismo ay nasa EDSA corner Ortigas, no? Na private road na pag-aari ng Robinson. Kaya hindi tayo po pwedeng pigilan. So nakakatuwa naman na ngayon na inaasahan ng maraming ang dadagsa dahil piyesta opisyal at Sabado walang trabahong karamihan, meron na nag-volunteer ng kanilang ambulansya, no, para magbigay ng tulong medikal doon sa mga nangangailangan dyan sa pagtitipon-tipon nito sa EDSA. So yung mga nanonood na po pwedeng pumunta sa EDSA, ay nako, kayo po'y pumunta ng EDSA na. Kayo po'y manindigan sa inyong karapatan. Kayo po ay maghusga sa administrasyon na bangag. At kayo po ngayon ay dapat ipakita na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa mamamayang Pilipino. Hindi sa mga congressman, hindi sa mga senator. Yes, parami na rin nga yung mga polis. At in fairness, makikita mo din sa video na yan, ay kalmado naman sila. At I believe hindi pa nagsisalta yung program. Tapos meron tayong na-receive na message na darating daw si Jimmy Bondoc, ang aspiring senator. So ito yung nakarating sa ating informasyon. 9:00 ng gabi. Ayan, ang sabi dito ay darating siya. Okay, Attorney Jimmy Bondoc will be present po mamaya sa EDSA, 9 p.m. Ayan, so yan ang ating nakuhang information. Ayan, talagang parami na ngayong taong bayan. So, sige, magpaakyat tayo ng ating mga kababayan habang nakatutok tayo, no? Ayan, nakikita niyo po, kaya kung malapit po kayo sa EDSA, pumunta na kayo, huwag kayong mag-alala, hindi kayo magugutom, maraming mga nagdo-donate, tubig, pagkain, so bayanihan tayo para ipakita ang boses ng bayan na sukang-suka na kayo dito sa bangag na administrasyon. So, paakyatin natin si Marty. Marty, make sure na nakamute ang iyong browser para hindi tayo nag-e-echo. If you're ready, please open your camera para makaakyat ka na ng bonggang-bongga. Ayan. So, ito na si Marty. Marty, how are you? Ayan. Hello, maayong gabi. Maharlika at saka Sir Harry Roque. Asa makakaroon? Asa ka? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Nako sa Pilipinas, nako sa Mindanao. I'm in Mindanao. Yeah, first of all, Sir Harry Roque, your weight loss is very apparent. Is everything okay?
because the weight loss is very sudden. Wala ako po talaga nagpapapayat dahil gusto ko po pagbalik ko at ako magsasalita sa entablado, maghuhubad na rin ako ng aking t-shirt. Gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. Baka pag ginawa ko yung manalo na rin akong senador. So abangan niyo po ang aking mga moves sa aking bagong katawan. Correct. Nice. Siya nga pala, I've been watching this, yung live broadcast. And it's very, very somehow apparent na medyo magulo na dyan. Here in Mindanao, we have a different way of looking at it. We're glued in our television sa mga social media na yan. But as you know, Mindanao is actually very dominant when it comes to supporting the Dutertes, as do I. Yeah. Pero, as we see the stock market, different things are parang it's very obvious na nagiging, for example, yung dollar is becoming more, somehow stronger than the pesos. And I believe, please correct me if I'm wrong, that has a thing to do with what's going on with our country. May tanong lang ako sa inyo because I'm very curious, lalo na sa mga lahat na nagtatrabaho dito, mga Filipinos who's working as VAs, virtual assistants and everything like that, because most of our clients are asking what's going on with the Philippines. What are you guys doing? Parang ganyan ba? How does this internal conflict influence the Philippines' reputation and relationships on the international stage? You guys, what do you guys think? Lalo na kang because you're there and abroad. Go ahead, sir. Ang tingin ko naman, napipika ng Pilipino dahil din sa impluensya ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Yung mga nasa Europa, nakikita nila, libreng paggamot, libreng gamot, libreng edukasyon, libreng papanganak, libre ang panibig. At saka wala halos balita pagdating sa korupsyon. Ngayon naman, nakikita nila na dito sa Pilipinas, napakataas ng ating binabayad na buwis, meron namang kaunting pera na nakalaan para sa libreng paggamot at libreng gamot, ay ginagastos pa para sa mga proyekto ng mga congressman at senatong at para sa mga ayuda. No? So sa tingin ko, nagbagong perspektibo talaga ng mga Pilipino sa dami ng mga Pilipino na nagtatrabaho, hindi na lamang sa Middle East, kundi sa mga bayan na alam nating progresibo, gaya ng mga iba't ibang bansa sa Europa, Canada, Australia, Japan. No? At pati nga dito sa Middle East, no? Napakahirap ngayon magkumbinse na sa Middle East magtrabaho mga Pilipino dahil mas ninanais na nila pumunta sa Europa at sa Amerika at sa Canada at saka sa Australia kung saan mas maraming benepisyo. So, nagkaroon na ng bagong pananaw ang mga Pilipino natin dahil sila nga po ay nakakapagtira na at nakakatrabaho sa mga progresibong mga bansa. Pangalawa, matindi na rin kasi ang pag-abuso sa kapangyarihan. At dahil ikaw ay taga Mindanao, nakita nila ang pagkakaiba ng Tatak Duterte sa Tatak Marcos, no? At saka siyempre, hindi katanggap-tanggap na sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon tayo ng drug addict. Ako naman, ayaw ko sana siyang tawagin drug addict pero dahil binigyan ko siya ng pagkakataon na pasinungalingan yung paratang na siya ay drug addict, pero hanggang ngayon siya ay nananahimik, anong conclusion ko? Yan ay admission by silence. Paano nga naman tayo may ahon sa ating mga problema ng tao na wala sa tamang pag-iisip? Meron naman tayong alternatibo, kaya ang sigaw ng bayan, no to drug addicts as president. At yan naman ang panawagan na tanong ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Papayag ba kayo ng inyong presidente ay drug addict? At yung mga nasa EDSA, ang sigaw, hindi na kami papayag. Yeah, siguro sa sagot ko sa iyo, Martin, no, patungkol dun sa pagbagsak ng piso. Walang masaya dito mga OFW, syempre. At yung mga nasa BPO, di ba? Kasi pag mataas ang palitan ng dolyar, masaya ang OFW. Pero yung impact talaga nito, sa atin sa Pilipinas, syempre tataas naman yung bilihin. So may negative and positive impact. So mas malaki yung negative kasi kung almost 120 million Filipinos tayo, lahat yun apektado sa pagbagsak ng piso, di tataas lahat ng presyo, which is yan ang pinaka-main na problema na sinisigaw ngayon ng taong bayan na sobrang taas ng bilihin. Kaya nga, isa yan sa reason kung bakit sa EDSA Shrine ay nagtipon-tipon. Right, folks? Oo. Alam mo yung kawalan ng balor ng piso, well, isang kadahilanan dyan, walang tiwala sa gobyerno. Pagsakin mo, yung lakas ng isang currency, sinusukat sa dami ng ginto hinahawakan. May mix na hawakan ng ginto dahil tumataas ang presyo ng ginto, sabay halos 20% ng lahat ng ating gininto ay binenta para
para lang makabigay ng ayuda na ginagamit sa politika para lang sa mga proyekto na pinagkakitaan ng mga politiko. So yan ay sentimiento ng buong daigdig ng walang tiwala sa gobyerno na pinamumunuan ng isang bangag. Yes. That's very true. And I'm sorry guys alam ko, maraming magtatanong dyan, pero I just want to be able to maybe ask 2 more questions. Because by the way, you pointed out something about, drugs. To be honest with you, the most peaceful time was when Duterte was president here, As you know, sa Mindanao, marami dito. I'm not saying everything sa parts of Mindanao, but me living in a very small city, parang candy binibenta yan dati. But when Duterte became president, it was very quiet. This small city that I live in, 9 o'clock, 10 o'clock, wala na. Everything's closed and everybody's peaceful. Yeah. Pero ngayon, I have to be honest, man, I'm so disappointed kasi ang mura-mura na ng droga ngayon. Oh. And I know people that are somehow friends of mine who stopped and then came back. It's very, very disappointing. And siguro sila sa Luzon, maybe they couldn't see that. I don't know. It's very... Pero, okay. As you know, dyan sa Luzon ngayon, sa EDSA nagagather, one thing that I can remember was way back sa People Power. Pero, how significant is this compared yung instances, yung tension between the Philippine presidents and vice president compared before sa EDSA and what's going on now? Well, ang tingin ko naman, that was very historic. During that time, People Power is very historic. But now, people are somehow, may mga Gen Z na tayo, they think differently. As a matter of fact, dito nga sa bahay, we couldn't agree with their political views, but we respect each other. So, how is this going to be as massive as People Power, way back then? Sana nangyayari ngayon? Tingin ko kasi mas malaki ang dahilan para ang tao ay maghusga na ayaw na nila sa isang Addictus Benedictus na sinasabi nga ni Maharlika. Una-una, ito ay a first in the Philippine history na binansagang addict, hindi pinapasinungalingan, merong video na authenticated sa Amerika, may mga larawan na merong mga powdery white substance sa kanyang ilong, at meron pang video na inabutan siya ng powdery white substance sa harap ng pagkadami-daming tao. And yet, alam natin na isa talaga sa pinakamalaking problema natin ay itong paggamit ng droga. Dahil ang droga, unang-una, nakakasira sa pag-iisip ng ating mga mamamayan at nagdudulot ng krimen. So, mas matindi ang dahilan para maghusga ang taong bayan kung dapat bang manatili ang isang drug addict bilang isang presidente. Dati ang isyu kay Marcos, korupsyon, paglabag sa karapatang pantao. Ang isyu kay Erap, bisyo na marangyang pamumuhay. Ang isyu kay BBBM, paggamit ng droga, wala sa isip ng ang namumuno, kaya tuloy hindi halal ng taong namumuno ang isang tambaluslos at ang isang first lady. Yes. Siguro nakita ko dito, Ken, ang pagkakaiba ng mga nakaraang people power sa atin. Ngayon kasi yung mga military sobrang fed up na sila. Mga information ito coming from our informants, sabagit na rin ni Spokesari na gusto nang lumabas ng ating uniform. Just wait a minute, Okay, yeah. Magsasalta si JM, pero sige lang. So, I think ang very yung pagkakaiba nito ay yung mga tao ngayon It's okay. Yeah, sorry. So, ang pagkakaiba, yun nga, natanong mo, may mga Gen Z, medyo somehow, dapat mas madaling yung tao, mag-spark yung kanilang natawag na pag-alab ng damdamin. But ngayon, ang mga kabataan kasi, like sa TikTok, sa ibang mga social media platforms, medyo it's malungkot dahil hindi sila... Ang order ng pare, no? Yung hindi sila ganun ka-patriotic.
Tiga, Ken, hold down muna natin. Baka may importante siya. Sige, pakita na natin si JM. Ng Quezon City Police District ay ang sabi ni Father, pwede magsimba yung mga tao. Pwede magdasal sa loob ng simbahan. Ngayon, ang sabi ni Colonel Borromeo,